Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa paghatid ni Paolo Avellino kay Chinita Princess sa It's Showtime and syempre sa desisyon ng handler ni Kimi. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo at simulan ang pagbabasa ng comment na parte po ng ating pong update sa araw-araw bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support at pagtutok nating mga subscribers. So, ang comment na napili po natin ngayong basahin ay nagmula po kay Miss Day Magiyat. Sabi niya rito, Good PM Gandara, hindi ko lang mapigilan, hindi ilabas ang galit ko sa mga bashers na ito. Ito lang ang dasal ko para sa ating lahat na hindi na nakakatuwa. Nung si Kim ba ang binubuli nyo, sino lang ba ang nag-react? Kami lang, di ba? Nung si Kim ay may mga comment kayo na nababastos. Si Kim, syempre, nagalit kami lang. Nung si Kim, nilait nyo, syempre, pagtatanggol namin. Kami lang din ulit. Nang si Kim, sinisitaan ninyo, nag-react pa rin kami. Pero si Kim, hindi kumikibo. Wala siyang pakialam sa lahat ng paninira at panlalait niyo kasi para sa kanya, hindi totoo lahat ng ginagawa niya sa kanya. Pero, bakit ngayon hindi niya kasalanan? May script na binasa niya. Dalawa na nga yan. Grabe yung inabot ni Kim na pangbabash. Ang matindi yung ngayon, hindi lang siya ang may mali. Bakit kay Kim lahat nakaturo? Kayo ang masakit. Ang masakit pa dito, yung mga bakla na walang ginawa kundi sirain si Kim. At yung isang sawsawerang paos, ganun din. Kailan lang, puring-puri niya. Tapos ngayon, binabash niya. At yung bakla, ganun din. Kailan lang pinuri niya dahil napahiya siya sa mga ticket na pinagkakalat niya, ang pinamigay daw. Biglang pinuri din niya. Tapos ngayon, binabash niya si Kim. Sa dami nilang nang babash ngayon, halos buong showbiz. Alam mo, Gandara, patawarin niyo ako. Napadasal ako sa galit na sana ay bumuka na ang lupa at namunin ang mga taong lahat. Kasama na yung mga magagaling na bashers. Unahin ang masama. Ang masasama dahil mahahawa pa ang mabubuti. Unahin na yung 6 na balimbing. Ang sakit, Gandara, na kinukuyog si Kim. Ni isa sa kasama ni Kim sa Showtime wala man lang nagtanggol. May nabasa pa nga ako kung kay Kim daw yon. Ayan, masaktan si Kim. TNGA ba siya? Mayat maya nga nila nilalait si Kim. Umaray ba si Kim? Diba hindi? Kasi alam ni Kim na hindi naman totoo ang sinasabi nila. Sila, umaray sila kasi totoo. Si Raisa napapanood ko kanina lang, iba ata ang isyong pag-uusapan nila nung mag-i-interview. Pero natanong yung tungkol nangyari kay Kim, hindi sinagot ni Raisa. Wala lang dun sa bata. Mabuti pa yung bata marunong umiwas sa isyong mababaw. Kung alin pa yung mga kurang na konting may marinig, pinapalaki. Mga bashers gusto lagi gulo. Nagkakapera kasi sila pag magulo. Kasama na ang vlogger na 6. Maraming salamat, Gandara. Ingat po kayo lagi. Huwag kayong mag-alala, Miss Day Magiyat, na uunawaan ko kayo dahil yun din ang galit na nararamdaman ko ngayon. Actually, nakakaiyak na sabay-sabay. Pero na kung pinagdadaanan, tapos si Kim kinukuyog ng ganito, hindi talaga makatwira na mga kakimpaw. May nakikisali pa at parang gusto pang ihayag sa buong mundo na ano na daw si Kim, yung mayabang na. Lumalaki ang ulo.
So, ang sirap at ang sakit, isipin na ganun po yung nangyayari mga kakimpaw. Tapos, gusto pang baliktarin si Kim. Kahit kailan naman po, never si Kimi talaga na pumatol sa kanila. Kasi alam ni Kimi ang buong katotohanan, 'di ba mga kakimpaw? Sa sarili niya, alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali at saka yung mga sinasabi ng mga bashers hindi talaga totoo mga kakimpaw. So kung laitin yung pangit si Kim, hindi po magre-react si Kim pero kami magre-react talaga dahil mahal namin si Chinita Princess. So nakaka-imbiyer na hindi na nga matapos-tapos yung issue na yan, may nakikisaw-saw pa na gusto nga pong palabasin na mayabang na po si Kim Chiu. Hindi naman po totoo. Puro paninira lang naman ang alam niyang gawin. Yung pupurihin niya, tas biglang sisiraan, pupurihin niya ulit, tas sisiraan, ano yun? Buti pa nga si Manay Christie, patuloy po yung pagtatanggol kay Kimi. And hope meron pong maging opinion si Christopher Min tungkol po dito kasi naniniwala ako na magiging kakampi po natin yan sa pagtatanggol kay Kim kasi alam niya ang tunay na kabutihan ng puso ni Kim Chiu. Sabi nga ni Kim, 'di ba, ikaw ay magiging kontrabida sa ibang tao. Kahit yung wala ka namang pong ginagawang masama, pag mumukhain ka nilang kontrabida, mga kakimpaw. Grabe, pipilit likuin po ang katotohanan. Pag hindi ka naman talaga ng gilaitis sa inis at saka sa galit mga kakimpaw, 'di ba? Meron pang sinasabihan si Kim na ritokada mula ulo hanggang paa. Punteriyado nila ilong ni Kim, mata daw ni Kim. Ayan lagi na lang nilang sinasabing retokada si Kim, lalo na ngayon dahil nga daw sa nang lait si Kim, akala mo naman daw in-foreign na maganda, ganyan. Sabi nga dito ng Kim Pao Heart fan page, ang pretty ni Kim noon pa man, tapos ngayon sasabihin ng mga bashers sa retokada at mas kamukha raw ni Lotus Fit. Hi Philippines, ang hirap talaga, konting kibot, issue agad. Lahat ng galaw ng dalawa ginagawang content. Diyos ko, kulang na lang pagsabungin si Kimi at Raisa Lul. Ang mga bashers lang naman talaga ang naghahanap ng butas at nagpapalaki ng mga issue para makapanira, mangines o makabuo ng tinatawag na hate train. Nakatutok sila sa paghahanap ng negatibo. Madalas silang gumagawa ng issue para makakuha ng atensyon, reaksyon o engagement. Mas pinipili nilang bigyan ng mali siyang mga simpleng bagay. Ang pinakamagandang gawin sa kanila ay huwag ng patulan o i-block agad para hindi na makahawa ng iba. So actually yung issue na to mga kakimpaw, ang hirap po niyan pigilan. So kahit hindi po tayo mag-engage, well, nakakatulong. Pero alam niyo naman ang mga bashers, lahat po ay gagawin, mga kakimpaw. So, dilipas din po ito. Huwag po kayong mag-alala. Makakalimutan din po yan ng mga tao. Hindi man agad-agad, mga kakimpaw, pero as long as hindi tayo nag-engage, hindi na po natin pinapansin mga kakimpaw, titigil din po yan. So, mahirap siya pero titigil din. Di natin alam kung kailan kasi sobrang init pa ng issue. Kasi ba naman ang mga tabloids talaga naman, ang mga headline ay grabe naman talaga kung makapang-hook yung kanilang headline, wagas, na para bang national news, na para bang ang laki ng nagawang kasalanan ni Chinita Princess sa sambayan ng Pilipino, mga kakimpaw. Anyway, about naman sa sinasabing retokada nga si Kimi, ayan, nakikita naman ninyo ang mga pictures ni Chinita Princess mula pagkabata hanggang sa ngayon. Talagang inborn po ang pagiging maganda ni Kimi at wala pong niretoke po sa kanya. Kita nyo naman po ang lahi nila, no? Magkakapatid, ang gaganda ng jeans. Talagang ang talagang ang gaganda ng lahi. So, wala po retoke
kay Kim mula ulo hanggang paa. Lahat po yan ay natural na bigay ng Diyos sa kanya. Anyway, dumako naman tayo sa It's Showtime. So, present kahapon si Kimi sa Showtime. And alam niyo ba, may nasaga po tayong balita na si Kimi ay hinatid daw po sa Showtime. So, hindi daw nakita kung sino, pero baka daw po si Paula Avellino naghatid kay Kimi. Ayan. Yung iba kasi, sila sabi na si Kim Chu nakikita lang po natin na masaya sa harap ng camera, patuloy na nagpapasaya sa Showtime, patuloy na nagbibigay good vibes, nakikita nating nakangiti, pero deep inside may lungkot daw po yan na nararamdaman. Na kapag wala ng camera, malungkot siya at nasasaktan siya. And grabe, ang lala po talaga ng bash ngayon na para bang bawal lumabas yung level, mga kakimpaw, ng hate train. So, dapat daw lagi pong may kasama si Kimi para maiwasan ang depression. Kasi yung mga ganyan na kinikim-kim lamang po sa kanilang sarili, ang problema ay mahirap daw po, mga kakimpaw. Talagang kakainin sila ng depression. Kaya dapat lagi daw po may kasama si Kimi. So, yung handler ni Kimi, malamang ay umaksyon na nga rin daw po, mga kakimpaw, kung saan hindi po papayag na lagi pong mag-isa si Kim. Na dapat lagi po siyang mayroon pong kasama dahil yung mga atake sa kanya ay hindi po biro na, mga kakimpaw. So, kailangan ni Kimi ng moral support. Kasi buti nga po nakakalabas pa si Kimi, no? Buti nga po at nakakapag-salamuha pa si Kim. Kasi kung magkukulong po siya, mga kakimpaw, mas lalo lamang pong, mas lalo lamang po siyang mai-stress noon. Kaya dapat lagi po siyang may kasama. So, ang handler ni Kim Chu, ayan, sana siguraduhin na chine-check nila si Kimi, nakasama niya si Kimi, and ganun din si Paula Avellino. Lagi niyang sasamahan. Baka nga kaya po, may naghatid kay Kim sa Showtime. Malay niya si Paula Avellino nga po yun. Hindi naman po malabo kasi nung nakaraan nga, di ba? Nasa Showtime din si Paula Avellino. May pictures silang dalawa. So, ayun lang, huwag nilang pababayaan si Kim, lalo na ngayon, kailangan po niya ng pagsuporta, kailangan po niya ng kadamay, at magbibigay po sa kanyang ng advice, mga kakimpaw. So, ano pong inyong masisay patungkol dito, mga kakipi pa? Iwan na lang po ng inyong mensahe sa baba na ating comment section. And babasahin natin po yan sa susunod. So, yun lang po muna. Thank you so much sa pakikinigan. Kita ko po muli sa susunod natin, chika. Ingat po palagi.